Gaano ba kahalaga no, yung integridad ng isang lingkod bayan? Lalo na kung nasa tanggapan ka na, dapat sana lumalaban sa korupsyon. Tapos, paano kung yung mismong inaasahang mong magtatanggol laban sa katiwalian, siya pala yung nasangkot? Ito yung malalim na tanong na susubukan nating himayin ngayon base sa isang medyo viral na desisyon ng Korte Suprema. Ating tatalakayin itong kaso ni Rolando Bizoleta versus Investigating Staff, Internal Affairs Board, Office of the Ombudsman. Ito yung GR number 258488 na lumabas nitong April 8, 2024. Silipin natin yung mga detalye at syempre yung naging hatol ng korte. Okay, simulan na natin tong pagsusuri. Sige, umpisahan natin sa basic facts. Itong si Rolando Zoleta, dati siyang Assistant Ombudsman. So, mataas na posisyon din to, no? Oo, Assistant Ombudsman. Malaking responsibilidad. Tapos, nagsimula yung kaso nung may nahuli sa entrapment operation, si Leonardo Nicolas Jr., Associate Graft Investigator din sa Ombudsman. Kasamaan din niya sa opisina. Oo, nahuli siya dahil daw sa pangingikil kay Congressman Espino. Ngayon, itong si Nicolas Jr. nagbigay ng affidavit. Umamin siya na parang may usapan sila ni Zoleta Usapan para saan? para daw ayusin yung mga kaso sa ombudsman. May kapalit na pera raw, nasa 200,000 hanggang 300,000. Wow, malaking halaga yun. At galing pa sa loob mismo ng ombudsman. Exactly. Kaya yung Internal Affairs Board, yung IAB ng Ombudsman, sila yung nag-investiga sa sarili nilang mga tauhan, naghahin sila ng reklamo laban kay Zoleta, ang mga kaso: serious dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Medyo mabigat to. Ama, at dumaan nga sa proseso sa ombudsman. Ang naging hatol, guilty si Zuleta. Ang parusa, dismissal sa serbisyo. Tanggal talaga. Siyempre, umapela si Zoleta. Dinala niya sa Court of Appeals, sa CA. Anong sabi ng CA? Kinatigan lang din ng CA yung desisyon ng ombudsman. Sabi nila, nabigyan naman daw si Zuleta ng due process. Nakasagot daw siya sa reklamo, nakapag-submit ng position paper. Sapat na raw yun. So para sa CA, hindi requirement yung parang full-blown trial or cross-examination sa admin case. Yun ang sinasabi nila. Sapat na daw yung nabigyan ng pagkakataon. At yung ebidensya raw laban sa kanya, sapat na rin. Substantial, kumbaga. Pero hindi pa dyan natapos. Umakyat pa si Zoleta hanggang Korte Suprema. At meron siyang mga pangunahing argumento. Una, sabi niya, nalabag daw yung due process niya. Bakit? Kasi hindi niya na-cross-examine si Nicolas Jr., yung nagdawit sa kanya. Yun yung isang main point niya. Ano pa? Pangalawa, kinwestiyon niya yung mga ebidensya, yung affidavit ni Nicolas Jr., tsaka yung mga screenshot ng text messages. Sabi niya, hindi raw na-authenticate ng maayos to, tsaka kunuha daw ng walang court order. So parang fruit of the poisonous tree ang dati. Inatake niya yung admissibility ng ebidensya. Oo. Tapos, pangatlo, ito medyo techy na to, yung sa Data Privacy Act or DPA. Sabi niya, yung mobile number niya na nasa personal data sheet, PDS niya, personal information daw yun na protektado ng DPA. Hindi raw dapat ginamit para patunayan na siya nga yung ka-text ni Nicolas Jr. Interesting ang DPA angle na yan. So ano ang naging pasya ng Korte Suprema sa mga argumentong to? Okay, isa-isahin natin. Dun sa due process, sinabi ng Korte Suprema hindi raw nalabag kasi sa administrative cases, ang essential lang daw ng due process ay yung opportunity to be heard. Yung pagkakataon na mapakinggan ka. Tama, hindi raw essential yung cross-examination na parang sa trial sa korte. Nakasagot naman daw si Zuleta sa reklamo, nakapagpaliwanag. So sapat na raw yun. Okay, clear yon. Paano naman dun sa ebidensya, yung affidavit at text messages? Dito, nilinaw ng korte na sa administrative proceedings, ang kailangan lang ay substantial evidence, hindi kasing taas ng standard sa criminal case na proof beyond reasonable doubt. Ano ba yung substantial evidence ulit? Ito yung relevant evidence na kayang tanggapin ng isang makatwirang isip para suportahan ang isang konklusyon. Bale, sapat na ebidensya para maniwala ang isang reasonable person.
Okay. So yung affidavit ni Nicholas Jr. tsaka yung text messages na dinusuportahan pa ng pag-verify sa mga kaso at sa PDS ni Zoleta para ma-confirm yung number, substantial evidence na yon para sa korte? Oo, tinuring nilang sapat yon. Pinagsama-sama yung mga ebidensya, nagtutugma naman daw. Ngayon, punta tayo doon sa Data Privacy Act. Paano sinagot ng korte yung argumentong protektado yung cellphone number niya? Inamin ng korte na oo, personal information ang mobile number. Pero yung paggamit daw nito ng ombudsman, specifically ng IAB, ay lawful o naayon sa batas. Bakit na ding lawful? Pumasok daw kasi ito sa exception sa DPA. May mga pagkakataon daw kasi na pwedeng i-process ang personal data kung ito ay necessary for compliance with a legal obligation o kaya fulfillment of the constitutional or statutory mandate of a public authority. So yung mandato ng ombudsman na mag-imbestiga ng katiwalian, kasama doon yung paggamit ng impormasyon kahit galing sa PDS? Eksakto. Yung PDS, opisyal na dokumento yan eh. Ang pag-iimbestigasyon ay parte ng mandato ng ombudsman kaya raw hindi nalabag ang DPA sa paggamit ng numero niya for verification purposes sa investigasyon. Malinaw. May isa pa yung issue na na-dismiss yung criminal case. Anong epekto nun, sabi ng korte? Ayun, sinabi ng korte na wala itong direktang epekto sa administrative case. Magkaiba kasi ang standard of proof. Sa criminal, kailangan proof beyond reasonable doubt. Sa administrative, substantial evidence lang. Pwedeng hindi umabot sa proof beyond reasonable doubt, pero sapat na para sa substantial evidence. So pwedeng absuelto sa criminal pero guilty pa rin sa admin? Pwedeng mangyari yun o magkaibang kaso, magkaibang level ng ebidensya ang kailangan. So matapos lahat ng analysis na yan, ano ang final verdict ng Korte Suprema? Consistent sila. Ibinasura ng Korte Suprema ang apela ni Zoleta. Pinagtibay nila yung desisyon ng Court of Appeals at ng Ombudsman. Meaning, dismissed pa rin siya sa serbisyo? Dismissed pa rin. Final na ang hatol. Okay. Grabe, no? Mula sa pagiging assistant ombudsman hanggang sa dismissal. So, ano yung mga pinakamahalagang aral o legal doctrines na makukuha natin dito? Merong 4 na mahalaga dito. Una, yung substantial evidence in administrative cases. Paulit-ulit nating nabanggit, mas mababa ang standard kumpara sa criminal case. Basta relevant at kayang paniwalaan ng matinong pag-iisip, pwede na. Mas madali kumbaga at mapanagutan administratively? Parang ganun. Pangalawa, due process in administrative cases. Ang pinaka-importante ay yung opportunity to be heard. Hindi kailangan ng full court trial. Basta may pagkakataong kang magpaliwanag. Okay. Pangatlo? Pangatlo, yung distinction between administrative and criminal cases. Magkaiba sila ng nature, purpose at level of proof needed, kaya pwedeng magkaiba rin ang resulta. Kahit pareho yung facts na pinag-uugatan? At panghapat, yung tungkol sa Data Privacy Act and Official Information. May proteksyon ng personal info ng opisyal, pero hindi ito absolute. Pwedeng gamitin ng impormasyon, lalo na yung nasa official records tulad ng PDS, kung kailangan para sa pagtupad ng legal na obligasyon o mandato ng isang ahensya, tulad ng pag-iimbestiga ng ombudsman. Basta ginawa ng naayon sa prinsipyo ng DPA. Napakalinaw ng mga puntong yan. Isang mabigat na kaso talaga to na nagpapakita ng, alam mo yung tension minsan, sa pagitan ng karapatan ng individual at yung pangangailangan para sa accountability sa gobyerno. Kaya itong tanong namin para sa inyo na nakikinig. Para sa inyo, ano ba dapat ang mas bibigyan ng timbang sa mga ganitong sitwasyon? Yung karapatan ba sa privacy ng isang opisyal ng gobyerno o yung mas malawak na interes ng publiko para sa katotohanan at pananagutan, lalo na kung ang usapan ay korupsyon sa loob mismo ng mga institusyong dapat sanay nagbabantay dito. Gusto naming marinig ang inyong mga pananaw, mag-iwan lang kayo ng comments sa ibaba at kung sa tingin nyo ay nakatulong o nagustuhan ninyo itong ating pagtatalakay, pakisuyo na lang po pa-like at pa-favorite na rin. At syempre, para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating malalalim na pagsusuri sa mga mahahalagang kaso at usapin, huwag na huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli nating pagtatalakay,